Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Hello mga ka-istorya! Welcome to At Home with Mardy. In a country where political drama is never in short supply, one name has dominated headlines, talk shows, and social media feeds, and not for the reasons you might expect. Kiko Barsaga, a lawmaker known for his bold words and even bolder actions, has become the center of a storm that shook both the media and the nation. From explosive social media posts to clashes with powerful institutions, from accusations that spark nationwide outrage to decisions that push the limits of what the public expects from an elected official, each controversy felt like a plot twist in a story too wild to be fiction. Today, we're diving into 7 of the most shocking, unbelievable, and jaw-dropping controversies surrounding Kiko. Events that had Filipinos asking, did that really just happen? So buckle up dahil ang kwento natin ngayon hindi pangkaraniwan. This is the saga of Kiko Barsaga and the 7 controversies that rocked the nation. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Here are 7 controversial events involving Kiko Barsaga that shook media and the nation. Number 1, suspension by the House for offensive social media posts. Noong Disyembre 2025, nagpasya ang House of Representatives na suspindihin si Barsaga ng 60 days without pay matapos siyang matagpuang guilty sa disorderly behavior. Nag-ugat ang parusa sa sunod-sunod niyang social media post na itinuring ng mga mambabatas na hindi angkop, walang respeto at hindi karapat-dapat sa isang opisyal ng gobyerno. Ayon sa mga ulat, kasama sa mga post ang ilang malalaswang larawan, pati na rin mga flashy na pagpapakita ng yaman, kabilang ang mga litrato niya na may hawak o katabi ang bungkos ng pera. Naglabas din umano siya ng maanghang na pahayag laban sa ilang ahensya ng gobyerno na nagdulot ng pangamba na nilabag na niya ang mga pamantayan ng etika. Matapos ripasuhin ang kaso, iniutos ng Ethics Committee na burahin ni Barsaga ang mga kontrobersyal na post at binalaan siyang ang anumang pag-uulit ay hantong sa mas mabigat na parusa. Number 2, ethics complaint for incitement and alleged seditious content. Ilang buwan bago siya masuspende noong September 2025, muling napunta sa mainit na usapin si Barsaga nang magsampa ang dati niyang partido, ang National Unity Party, ng isang formal na ethics complaint laban sa kanya. Inakusahan siya ng iba't ibang mabibigat na paglabag mula sa pagpapasiklab umano ng karahasan o rebellion hanggang sa pagpupost ng malalaswa o abusadong content online. Kasama rin sa reklamo ang paglabag umano niya sa House Code of Conduct at ang pagbasag ng tiwala ng publiko sa mga institusyon ng gobyerno. Among the most striking details in the complaint was a series of posts in which Barsaga appeared to warn people not to burn the house. Bagamat parang paalala sa unang tingin, marami ang nakabasa nito bilang mapangprovokang pahayag. Para bang may pahaging or sarkastikong panukso na may bahid ng paghihimok sa insurrection. Dahil dito, naging sentro ng diskusyon ang ganitong uri ng retorika at lalo pang nabahala ang marami sa patuloy na pagtindi ng tono ng kanyang mga pampublikong pahayag.
Number 3, delisting from the Reserve Force of the Armed Forces of the Philippines. Nagsabit ng October 2025, hinarap ni Barsaga ang panibagong kontrobersya. Ngayon naman mula sa Philippine Army. Formal siyang inalis sa Reserve Force matapos lumabas ang isang social media post kung saan makikita siyang naka-military uniform habang nagbibigay ng pahayag na ayon sa mga opisyal, tila may pahaging ng sedisyon. Itinuturing ng mga otoridad ng militar na malubhang paglabag ang insidente at binigyang diin nilang ang ganitong klasing asal ay maaaring magbanta sa paghigpit na non-partisan stance ng armed forces. Matapos maging pinal ang delistment, tinanggalan si Barsaga ng kanyang reserve status at ipinaalam na sa kanya na hindi na siya pinahintulutang magsuot ng military uniform sa anumang sitwasyon. Number 4, criminal complaint inciting to sedition, rebellion after September 21 protest. Noong November of 2025, humarap si Barsaga sa panibagong legal na laban, ngayon mula sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Nagsampa ang unit ng reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office na iniuugnay siya sa incitement to sedition at rebellion kaugnay ng mga karasang naganap sa September 21 protest. Ayon sa mga investigador, ilang pahayag ni Barsaga ang posibleng nakapag-ambag sa isang kapaligirang tila humihikayat o nagbibigay legitimasyon sa karahasan. Habang umuusad ang kaso, iniulat na naglabas ang mga otoridad ng subpoena para sa kanyang pagdalo sa preliminary investigation, isang bagong yugto sa lumalawak na serye ng kontrobersyang hinaharap niya. Number 5, calling to abolish the Philippine Coast Guard and attacking military and navy institutions. Pagdating ng huling bahagi ng October of 2025, muling nagdulot ng kontrobersya si Barsaga nang hayagang ipanukala niyang buwagin ang Philippine Coast Guard na tinawag niya na korap at sayang na paggamit ng pundo ng gobyerno. Agad naman itong kinundina ng mga opisyal ng PCG na inilarawan ang pahayag bilang unfair at irresponsible at binigyang diin na maaari nitong makaapekto sa moral ng mga service members na nakatalaga sa seguridad ng karagatan ng bansa. Dahil dito, lalo pang naapektuhan ang pampublikong imahe ni Barsaga at marami ang nagsabing ang ganitong malawakang paninisi ay maaaring makasagasa sa mga pangunahing institusyon na responsable sa pambansang seguridad at kaligtasan sa karagatan. Number 6, Barsaga attempt to run for Speaker of the House amid internal party feud. Noong September of 2025, habang tumitindi ang tensyon kay Barsaga at sa pamunuan ng National Unity Party, iniulat na ginawa niya ang isang matapang na hakbang para iposisyon ang sarili bilang susunod na Speaker ng House. Ayon sa ilang sources, pumasok siya sa opisina ng House Majority Leader noon at sinabi sa mga staff, "Everybody sit down. I want to tell you my plans," na itinuturing ng marami bilang hindi angkop na kilos. Agad itong nagdulot ng malawakang kritisismo at inilarawan ng mga komentator bilang audacious at kontrobersyal, lalo na sa gitna ng kasalukuyang ethics investigations laban sa kanya. Ang lantad niyang ambisyon, kasama pa ang kanyang history ng lewd social media post at mga formal ethics complaints, ay nagpatibay sa pananaw ng marami na inuuna niya ang personal na kapangyarihan kaysa katataghan ng integridad ng House. And number 7, public allegations of secessionism, calls for Mindanao Visayas secession due to alleged corruption bias.
Noong 2025, napasok si Barsaga sa isa sa pinakakontrobersyal na yugto ng kanyang pampublikong buhay nang inuulat na gumawa siya ng mga pahayag na nagmumungkahi ng pagsisid ng Mindanao at kalaunan ang Visayas mula sa Pilipinas. Ayon sa mga dokumentong nasa kanyang public profile, ipaniliwanag niya ang kanyang panukala sa pamamagitan ng pagsasabing corrupt at bias ang mga politiko mula sa Metro Manila, isang paninindigan na agad nagdulot ng malaking atensyon. The remarks sparked national outrage as calls for secession directly challenged the country's territorial integrity and unity. Observers noted that the timing was especially sensitive given ongoing national crisis and deepening social divisions. Para sa maraming kritiko, itinuturing ang mga pahayag ni Barsaga bilang isa sa pinaka-extreme na kontrobersya na kinasasangkutan ng isang kasalukuyang mambabatas na nagbubunsod ng malalim na tanong tungkol sa constitutional principles, pambansang seguridad at social cohesion. The controversies surrounding Barsaga have struck at several highly sensitive areas of public life, including ethics in office, respect for democratic institutions, public trust in government, national security, and even the question of national unity. Ang dahilan kung bakit kakaiba ang kanyang kaso ay ang kombinasyon ng social media behavior, mga patuloy na legal na reklamo, pampanahunang kriminal at etikal, at radikal na posisyon sa politika. Dahil dito, ang kanyang mga aksyon ay lumampas sa simpleng pagkakamali ng isang individual at naging usapin na may mas malawak na epekto sa mga institusyon at sa bansa na nagpapakita kung paano ang kilos ng isang mambabatas ay maaaring magpasimula ng debate na umaabot lampas sa Kongreso. Maraming obserbador ang nagsasabi na mas mataas ang stakes kaysa karaniwang political squabbles, mula sa mga isyu ng sedition at secessionism hanggang sa mga kilos na maaring makasagasa sa pangunahing institusyon ng Estado. Ang saga ni Barsaga ay nakikita hindi lamang bilang political drama kundi bilang pagsusulit kung hanggang saan pwedeng umabot ang dissent o protesta bago tuluyang ma-destabilize ang pamahalaan. So there you have it. 7 controversies, 7 moments that shook the media, and 7 times Kiko Barsaga left the nation talking, and sometimes shocked. But what do you think? Are these actions a wake-up call about accountability in politics? Or just the drama we've come to expect from public life? Drop your thoughts in the comments. I want to hear what you really think about Kiko Barsaga and his controversies. If you enjoyed this video and want more fascinating stories like this, make sure to hit that like button, subscribe to the channel, and ring the bell so you won't miss any of my future videos. Thanks for watching, and I'll see you in the next one. Daghang salamat. Shout out to all my amazing viewers. Thank you so much for your comments and support. Reading your messages truly inspires me to create even more interesting videos. Your feedback really means a lot, and I'm so grateful to have you as part of my journey. Again, daghang salamat.
Thank you very much for watching. And according to Joel Austen, the life in front of you is far more important than the life behind you.